yung inyong inescortan sa bus lane papunta sa kanyang kondo na dapat tinanggalan nyo ng lisensya at kinulong nyo, sinamahan nyo sa kondo dahil yung tatay niya kasamahan nyo. Napag-alaman ko, before I came here, I'm very prepared with all my research, my team. Nakita ko ang daming kalokohan ng DOTR. Kasi hindi naman tatatuhin yon ng parang baby. May tumawag eh. May tumawag. Alam ko yan. Hindi ko lang pwedeng sabihin kung saan info ko nakuha yon. May tumawag, tinawagan ang Coast Guard. 909 million. Sabihin natin, almost a billion na. Napakalaki naman ata. Noong 2023, 211 million lang. Noong 2024, 909 million. So kung pagsamahin natin, itong 2023 saka 2024, 1 billion na ang naibudget sa busway na yan. Ladies and gentlemen, sa palagay ninyo, meron bang 1 billion piso ang nailagay dyan? Mr. Chair, makisingit lang. Yusek Yebra, kanina ka pang umiting-ngiti. Mamaya, maalis yung ngiti mo. Dahil napag-alaman ko, yung inescorta nyo na nahuli sa bus lane, yung tatay noon, kasamahan nyo. Now, don't make this a laughing matter. Okay? Kanina ka pa nakangisi. Mamaya papasite kita in contempt. Don't you ever do that. Sige, mamaya ibubulgar ko. Yung inyong inescortan sa bus lane papunta sa kanyang kondo na dapat tinanggalan nyo ng lisensya at kinulong nyo, sinamahan nyo sa kondo dahil yung tatay niya kasamahan nyo. Sige, ngumisi ka pa. Just like to remind everybody to exercise, practice proper decorum as we go with the hearing. Please proceed, Secretary Bautista. No. The second. Yeah, kasi wag kayong magngisi, sir. Seryoso to. Kaya nga, siniseryoso ko dahil napag-alaman ko, before I came here, I'm very prepared with all my research, my team. Nakita ko ang daming kalokohan ng DOTR by the billions. Pera ng taong bayan. Ang nasasayang dito, napupunta sa korupsyon. And this is a very serious matter. And then nakikita kita, pangisi-ngisi ka dyan kanina pa. Sa umpisa pa lamang nakita ko, tumatawa ka dyan kay Secretary Bautista, nagbubulungan kayo, nakangisi kayong pareho. Don't do that. Do we look like clowns here? If I may respond, Mr. Chair. Yes, guys. Mr. Chair, I'm not smiling. There's something wrong with my show. There's something wrong with my teeth right now. Kaka-opera ko lang po, Mr. Chair. Kaya, Okay. I miss. Pero be But I serious. apologize, Mr. Be Chair. serious. And then mamaya, ibubulgar ko, na samantalang pag mahirap na kababayan natin na motorista, nahuli dyan sa bus lane, kulong agad, or kukunin yung, lalo pat kung lasing, kunin yung lisensya, kansilado, and then kulong kasi lasing. Pero ito, sinamahan nyo pa sa kondo kasi ang tatay nito, kasamahan nyo. Mamaya, sabihin ko. Thank you, Sen. Rafi. Secretary Bautista. Thank you, Mr. Chair. Nabanggit kanina ni Minority Leader Coco Pimentel yung nakita raw sa plenary, yung video tungkol doon sa pasahero sa private plane, dumiretso na lang sa eroplano, yung sasakyan at nagsara yung eroplano, tapos na unboxing, if you will. Ika nga. Tama yon. Paulit-ulit ko na po yan na-discuss dito sa iba't ibang hearings. And then last nung sa Public Services Committee at nag-commit sa akin yung mga taga-MIA and CAAP, and I believe nasusunod na yun ngayon, pero sabi ko dapat siguraduhin at 100% rate kasi nag-testing kami, nagtawag, nagpanggap na magcha-charter ng plane, napagsabihan kami na para hindi na kayo maabala, diretso na kayo sa kotse, akit na kayo sa aeroplano, kami nang bahala. That's supposed to be may magche-check ng CIQ, Customs Immigration Quarantine. Doon sa pinakita na video ni Senator Grace Poe, noon, lumilitaw na talagang napakadali. Makatakas ang sino man, like Grace Poe, Alice Goo,
et al. You know, so at any rate, we walk the talk here. After that conversation with Mia and Kaap, naglagay sila ng temporary general aviation terminal to screen all private planes going in and out of the country. Am I right? Now, I also talked to the new NEIA Infrastructure Corporation. They will take over on September 14. And I personally talked to Mr. Ramon Ang, the president and CEO of the company, and he promised me sa lahat ng NAIA ay magkakaroon na ng maayos na general aviation terminal para ma-process lahat. Walang VIP na, regardless kung sino kang Poncio Pilato. Mariban na lang kung ikaw si presidente at dignitaries, meron siguro ibang sistema. Pero kung hindi, dadaan na kayo sa general aviation terminal tulad ng at mapoprocess kayo tulad na ginagawa sa lahat ng mga commercial passengers. Okay. Now, next is EDSA Busway Project. 909 million pesos ang binadget dyan sa busway na yan. At ang nakita ko lang na development na naidagdag dyan ay yung mga plastic barrier. 909 million. Sabihin natin, almost a billion na. Napakalaki naman ata. Noong 2023, 211 million lang. Noong 2024, 909 million. So kung pagsamahin natin, itong 2023 saka 2024, 1 billion na ang naibudget sa busway na yan. Ladies and gentlemen, sa palagay ninyo, meron bang 1 billion piso ang nailagay dyan? Is it worth 1.1 billion? Yung pagtatag dyan? I'm not questioning yung paglagay ng busway dyan para makadagdag bawas sa traffic. I mean, yung setup at yung mga gamit na nailagay dyan in place. Is it really worth 1 billion? 2022 and 2024? Your Honor, if I may. Yeah, tamang-tama po Senator Tulfo, no? I mean, after po nagkaroon tayo ng hearing, you mentioned this, yung 900 million budget for 2024. And then 2023 is 211. So kung Yes. susumayin natin yung dalawa, that's 1.1. Yes. Dito po sa 2024, it's 909 million, no? Nung tiningnan po namin, ito po yun, no? Janitorial service, meron po tayong 24. Security guard po, meron po tayong services for 62. Yung office po, no? Yung mga tao natin dito is 30 Teka muna, million. janitorial. Yeah. Ibig sabihin yung janitor na nagwawalis sa busway? Yeah, sapat po. Kasama sa MMDA yung... It's basically under po sa DOTR po yun eh, hindi Wala po pa sa ako nakikita nagwawalis po sa busways. Bakit po magwawalis sa busway itong mga janitor samantalang daanan po ng mga bus yan? So masasagasaan sila. Hindi po doon, Your Honor, tama po kayo. For safety consideration, sa stations lang naman po to. Doon po sila nasa Teka muna, sir. janitorial service. The busway, tama? Yung busway mismo na dinadaan ng mga bus na secluded dyan from the different mga sasakyan Yeah. at may barrier na plastic. Apa. Diba? Tama ba? Ano bang description na doon? Yeah, may barrier po doon na, ano po yun, yung semento po yun. That's right. Yung iba semento, yung iba plastic. Yes, Okay. Halagang 1 billion ba yun? papunta lang po ako doon. Kasi ako, Kasi po yung janitorial, wag niyo po isama. Siguro konti lang. Okay, unit janitors. Pero hindi po sa para walisin yung busway because they can't do that and they're not supposed to do that because it might, an accident might happen, masagasaan sila. So, umpisa natin janitor. yes, Magkano tama. pa sa janitors? 24 million po to. Nakalagay dito 1-year janitorial service. Ilan po yung janitor? Hindi hindi po naka-assign dito or naka-specific. Saan po naka-assign? Sa lahat po ng stations po to. Sa anong stations? Sa stations po ng busway po, meron po tayong mga 18 stations po. Back and forth po yun, northbound and southbound po. So, sa stations ng mga busway, may nagwawalis doon ng mga janitor? Yes. Okay, ilan po yung stations? I'll double check po, mga 18 po yun, that's northbound and southbound po yun. Dalawa po yun. 18. Apo. So doon sa 18 stations, 18 janitors?
In a way po, parang shifting po itong ginagawa nila dito sa... At magkano pong bayad sa mga janitors? They should be paid po, nandun po sa kontrata, but at least minimum wage po sila doon, Your Honor. Okay, give me a list of that. I will, Your Honor po. Kasi po, magkakaroon po kami ng supposedly for 2025, pero syempre po, dahil sa na-raise niyo po yung issue, we would like on our part sa DOTR to double check exacto what was implemented Kasi last baka year. naman sir, dahil meron dyan sa DOTR na merong janitorial services na negosyo, naibigay sa kanya yung kontrata o may kaiganak na may janitorial services company, naibigay sa kanya yung kontrata. So, gusto ko po mabusisi yan. Yes, Okay. yes, Your Honor. Sumunod, sir, so 24 million. Yeah, tapos meron po tayo dito sa security services po. This is 62 million naman po. 62,806,000 naman po. Ito po yung security service natin sa lahat ng bus station. Pagkatapos po, 3 shift po yun, tigwa 8 oras. Again, para sa busway lang po ito Yes, bus station lang po talaga. Kaya Yes. station. Opo. Hindi po kasama yung yung nasa taas. Wala po. Sa So, MRT na ilang po ata security yun. guards po? And then meron po tayo yung mga tao po, yung Project Management Office, 30 million naman po to. Ito po yung mga taong tumutulong sa within DOTR po. Ito yung mga contractual po. Yung mga empleyado po to. Empleyado at yung kanilang trabaho ay para siguraduhin maayos ang operation ng busway? And also yung mga possible projects po, pag-i-implement po ng... No sir, busway lang pag-usapan natin. Yeah, tama po. So bakit kailangan ninyo ng consult? Napakadali naman i-manage yung busway na yan. Mga tao po tong contractual po to sa loob ng DOTR po. Sila po yung gumagawa ng plano at saka make sure na implement po itong mga plano. Klaseng planong gagawin mo? Naglagay ka na ng, siniclude mo na yung lane, isang lane para sa mga bus. Ano pang klaseng management ang gagawin mo dyan? At meron na kayong mga nandyan yung Coast Guard, nandyan po yung DOTR. Bakit kailangan pa ng mga contractual people to manage? Yeah, tama po yun, no? Yung concern Yung nyo. But basically po, ito po yung mga tao natin sa opisina that will be making the study po ditong sa mga projects like yung roof structure. May mga engineer din po tayo dito sa ating Tingnan mo na. DOTR. Busway? Wala namang mga bubong sa mga busway? That is part of the project po nandito po sa 2024. No, so sorry sir, binubusisi ko lang Yeah, okay lang po, Your Honor. Dala sentavo kasi nakakapagtaka. Ibigay mo sa akin yung busway na yan, baka wala pang 1 milyon ang gagastusin ko dyan. Di ba? Maglagay ka lang semento na yung tawag nito, barrier. Tapos. O ba't kung ang dami-dami pong binabanggit na mga panggastos para ma-maintain yun? O sige po, meron pa yung mga contractual para Opo. para siguraduhin na maging maayos operation. Sige, ano pa? Opo, ito po, retrofitting of roof structure kasi po yung structure doon medyo bitin po. Magkano Pag po? umuulan, Magkano? it is 123 million po and 477,000. 123 million para po sa ilang station yan? Yung 18 station po, yung papunta at saka pabalik po to. Ilan po? 18 po. I'll confirm the exact number po. Magkano po per bubong? Anong klaseng bubong po yan? Silver, gold? Sa totoo lang po, it's still being procured by our office. So, maire-report po namin sa inyo. 118 million. 23 po. 123 million po. Thank you for correcting me. 123 million Opo. pesos budget para sa mga station ng busway, Yeah. 18 station in all. Tama? Yeah. 18 station in all para doon sa bubong. So ang tanong ko, anong klaseng mga bubong to, itong 18 stations, at gaano ba kalaki itong bubong? At anong klaseng materialis pa ang ginamit sa bubong? Yeah, if I may share, Your Honor, no? Kasi po nung kung titignan niyo po mismo, I'm sorry po, no? Just to correct, it's 21 operational station. I'm sorry po, dagdagan po. Kasi ng sa tatlo. nakakadaan din naman ako sa mga busway na yan, nakikita ko mga istasyon, wala pang 3 di pa yung bubong, yung sisilungan, maliit lang. So kung 18 na yan, sobrang malaki sa 122 Yeah. million. Kahit na sabihin natin 18 na mga bubong sa bawat station ng busway, mahal pa rin po yung 123 million para sa bubong lang. So, ibig sabihin, every year, magbabudget tayo para sa bubong. Hindi naman po. This is, ngayon pa lang po ito maglalagay. Dadagdagan po. Kasi, if I may, Your Honor, no? If you look at the stations, talaga yung 21 stations,
talagang kawawa po yung ating mga pasahero if magkakaroon ng init, ng ulan, Okay. it's really Wala po- there. wala po problema sa convenience ng mga pasahero Apo. natin. Of course, I'm with you on that. Ang sa akin lang, sana ilagay sa tama yung perang gagastusin para sa konbinyente ng mga pasaheros. Yes. Yun po yung sa akin. Sige po. Bubong, ano pa po? And then expansion and improvement of loading base. Ito po ay 115 million naman po, Your Honor. Expanding. Apo. Okay, define expanding po. Kasi po, when we say expansion and improvement, like sinabi ko pong napaka-bare po, parang semento lang po yan, tas lalagyan po ng harang. So ngayon, ang gagawin po natin is we will add more first para sa convenience ng pasahero at saka po sa safety. Medyo kailangan po dagdagan natin ng structures. Ano Yung- pong structure idadagdag? Like example po, yung sabi nyo nga po, yung within the bus station, yung baka tamaan po sila ng bus dahil dumadaan po doon, and then yung mga tao, talaga mga simpleng baka lang po nakalagay doon. We hope to put more security para po magkaroon ng safety yung ating mga pasahero. Para sa 18 stations. Opo, sa Again, loading stations. Sa 18 loading stations, 150 21 po, 21 po, Your Honor. 21 million. Yeah. 21 stations po. 21 stations. At how much? 115 po, 115 million. Napakagalante nyo talaga sa DOTR. Ano po? And then next po, ito po yung pinakamalaki, Your Honor, no? Ano po yung pinakamalaki? It's the rehabilitation and improvement of EDSA bus lane pavement po, no? Kasi po yung whole stretch ng EDSA, yung sa may bus lane po, no? Kailangan na pong i-improve yung daanan by asphalting po. Ito po ay worth 543 million pesos po, Wow. buong stretch ng Ilang kilometers po bus yan? lane. It is more than 20 kilometers, pero I'll just give an updated Okay. info po. So rehabilitation, ibig sabihin, pag ganda yung espalto, so pag nag-construct kayo, di ano mangyari po dun sa mga bus? Definitely po, tama po kayo. It will be done in a way na hindi masyado ma-inconvenience yung pasahero. It could be station by station po. Para hindi naman po tuloy-tuloy that they will cover the lane of the private I need to vehicles. see the contractors. Yeah. The name of the contractors and how it's being done. How the money is being spent up to the last centavo. Yeah. If Kasi I, questionable po para sa akin. I don't know, siguro dahil I'm just an ordinary person, hindi po ako engineer, hindi po ako architect, etc. Hindi po ako contractor, pero hearing this huge amount, 909 million plus 211 million, that's 101 billion plus 63 million ngayon, 2025. So every year, kailangan nyo na maintenance by the bilyones na. So nakakapagtaka. So this is what we need to do, sir. Kasi we can move on. Marami pa tayo. yeah, I'll make it fast na po kasi yung sinabi ko pong almost 543 million na rehabilitation ng bus lane. Hindi pa po namin officially na-report kay Secretary. Hindi po namin gagamitin na dahil na budget na po pala yan ng DPWH po. So this will be a less amount for the or for the expense natin Kaya nga dito po, po. kasi di ba national highway yan, dapat DPWH ang gagastos dyan. Mm. So bakit kayo magbabudget ng 505 million? I'll have Sa to double rehabilitation check ng on the kalsada. reason Ba't kayo why. nag-request? Baka sana bago kayo nag-request ng kalahating bilyones para sa rehabilitation ng kalsada sa busway, nagkonsulta muna kayo sa DPWH kasi kung hindi, magkakadoble-doble. Definitely po. That's the one thing that Secretary has ordered us to look on what happened in this situation po. So yung 543 543 million po. million noong 2024 na ibigay na po. Wala pa po. Your Honor, wala pa po tayong naibibigay na project dito. Lahat po to nasa procurement stage pa po. Wala po Sige. pa tayong na-implement. Rest assured, Your Honor. Sige, okay na po tayo dyan. Ang po na pag-uusapan natin, I did promise na yung nahuli ng Coast Guard at sinamahan sa bus lane, sa condo, ay Christopher De Vera. Meron bang empleyado na De Vera ang apelyido po sa DOTR? Meron po eh. Your Honor, we don't have any permanent plantilla employee with the surname De Vera. Yes, not permanent employee, but
one way or the other, he or she or he is an employee, maybe as a consultant employee of a top official dyan sa DOTR. That's what I'm saying. This is something that you have to investigate. Kasi unfair po yun eh. Nasigurado ako, yung taga-DOTR na yan na may pwesto sa inyo, whether consultant o sabihin natin contractual, pero siya ay tao ng isang mataas na opisyal sa inyo, I'm sure yun ang tumawag. Kaya nataranta lahat ng mga taga-DOTR at sinamahan pa siyang ihatid papunta ng kanyang kondo na hindi naman ginagawa yan sa mga ordinary motorista na lasing at nag-violate ng traffic laws natin. Kulong na agad yun, sigurado ako. So that is something that you have to investigate. Good afternoon, Mr. Chairman, Your Honors. Sir, please answer. Please identify yourself also. I'm Assistant Secretary Joseph Lim IV of DOTR po. There's no relationship. Wala pong kamag-anak itong... I'm not referring to you, sir. Oh. I'm not referring to you. Yes, You're Lim de Vera. I know I'm not referring to you. I'm referring to someone, and you know that, and I know that, okay, na maaaring hindi nga siya nakaplantilla, pero siya ay on a consultant or contractual basis, pero siya po ay attached sa isang matataas na opisyal, kung sino man matataas na opisyal dyan sa inyo. That you have to find out, Secretary Javier Bautista. Kasi it's not fair. Really. Palibasay, siya ay alipores ng isang Herodes, and then yung anak niyan, anak ng alipores ni Herodes, makakalibre na. Nagagamit yung posisyon ng DOTR. Sabi ko kanina, pag ordinaryong mamamayan, kulong sigurado, wala na marami pang checheborech. Dahil lamang may connection sa DOTR. Don't do that. Kasi next time ginawa niyo yan, Secretary Bautista, tatamaan ka sa akin, maniwala ka sa hindi, I'm sure. Although, pero ako, supportive ako sa inyo. You know me, magaling ko mag-alaga ng committee ko. Like DMW, inaalagaan ko. Pero pag may mali, talagang bubusisiin ko, pupunahin ko. Let's do our job here. Let's be professional. Yun po ang pinupunto ko rito. So, imbestigahan niyo yan, Secretary Bautista. At pagalitan mo, i-memo mo, warningan mo kung sino yung empleyadong yun ninyo, palagay ko contractual or maybe consultant, okay? Consultant siya ng isang mataas na opisyal sa inyo. Okay? And I'm sure of that. At 101%. Okay. Unless kung hirit ka pa, sasabihin ko ng pangalan, sige, hirit ka pa. Hirit ka pa. Kasabihin ko tatay. Sige po. Mr. Chair, wala pong... There is a consultant in the DOTR na De Vera po ang apelido, but no relation at all po with this Christopher Jude Lim De Vera po, Your Honor. You sure? I am sure, Your Honor. You sure? Yeah. Can you put him under oath? Sige. Comsec. And I can prove. Hirit ka. Sige. Can we put Comsec, him under oath? please administer the oath. So, inaamin mo, etong si Christopher De Vera, walang kamag-anak, no relationship whatsoever to any person connected sa DOTR. You tell me that under oath. Sige, please stand up and Please stand up and please raise your hand. Sir, can you swear to tell the truth and nothing but the truth in this committee hearing? Yes, I do. Sino po yung chief of staff ni Secretary Jaime Bautista? Mention me the chief of staffs. My chief of staff po is si Attorney Yebra. And Siya lang po. give me a list of those people working in your office, whether consultant. Kasi siyempre, pag consultant, wala sa plantilla yun. Ganito nang gawin natin, and then babalik tayo next time. Give me the names of those people working in your office, whether as consultant or whether as contractual. Sige, magkakalamanan po tayo. Kasi hindi naman tatatuhin yon ng parang baby. May tumawag eh. May tumawag. Alam ko yan. Hindi ko lang pwedeng sabihin kung saan info ko nakuha yon.
may tinawagan ang Coast Guard. Kaya nataranta yung mga taga Coast Guard at binebi itong si Christopher Lim de Vera at sinamahan sa kanyang kondo, inescortan at yung pa nag-drive, yung Coast Guard, nag-drive ng sasakyan ni Christopher de Vera. Hindi naman gagawin yun kung siya ay ordinaryong tao. Come on, wag na tayong maglokhan dito. Hindi naman tayo mga stupid dito. Gagawin lang yun sa isang VIP. Okay? Sige, let's move on. Siguro, konting tanong na lang.